Hello kapatid, mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, ang ating tatalakayan ngayon ay iba't ibang kautusan sa Leviticus 19. Ang translation na ginagamit ko ay ASND para madaling maunawaan. Babasahin ko kapatid kung anong ibig sabihin nito. Ito ay ang sabi ng Panginoon. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel. Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahen nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugin na ninyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin dahil ito'y karumal-dumal na. At ang sinumang kumain nito ay mananagot dahil binaliwala niya ang banal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay huwag ninyong ituring na kababayan. Sa 9. Kung mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin. At huwag ninyong balikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din sa inyong ubasan. Huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa may hirat at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan. Dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, iyon nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa. Mayaman man o dukha, huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makakasira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya ay nagkasala para kayo'y walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin niyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang isang hayop na ibang uri ng hayop. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan. Pero huwag silang patayin
dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangang maglala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng tuldang tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghahandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itinanim sa loob ng 3 taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin. Kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karning may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o pagpuputol-putol ng inyong balbas. At huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ang inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw. Dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. At igalang ninyo ang lugar na iyon pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Huwag kayong magsasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo ng marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Igalang ninyo ang matatanda. Igalang nyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahan kasama ninyo. Ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan at ibigin ninyo sila gaya ng inyong sarili. Dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon. Ito mga kapatid, no? Ang daming mga bawal man. Panalait, Dito sa mga panalait na yun, paliwanag din yun ni Pablo. So, ito yung sinasabi ng Panginoon, inulit ni Pablo sa Corinto, Timoteo, ganun. Umpisa natin sa 1, mga kapatid. Inutusan ng Panginoon si Moises, 'di ba? Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel. Saan ba tayo nabibilang, mga kapatid? Saan ba tayo nalalahian? Si Israel, siya ay si Jacob, 'di ba? Na naging Israel kasi nakipagbuno siya sa Panginoon. Kaya simula nung binasbasan siya, tinawag siyang Israel. Sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo. So kayo lahat, kung sinong nandun, harap, sabihin nyo ni Moises, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. So, ibig sabihin, yung banal, huwag gagawa ng masama, huwag mag-isip ng masama, huwag magsasalita ng masama, no?
Kayo nang bahalang umunawa, kapatid. Sa number 3, sinabi dito, dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Kadalasan sa panahon ngayon, pag inutusan, sisigaw-sigaw pa, tatakbo pa, no, ang mga bata. Gagalit pa kasi na nawiwili sa laro ng ML. Ito, pinag-uutos to dito sa Leviticus. Noon pa to pinag-uutos. Kaya mga bata, igalang nyo ang inyong ama at ina dahil kung hindi pinagkaloob na maisilang kayo, kung hindi pinagkaloob ng Diyos na maisilang kayo, di wala na sana kayo ngayon. So dapat nyo igalang kasi nasusuklam ang Diyos kapag hindi nyo ginalang. Yung ama at yung ina ay ginamit silang kasangkapan ng Diyos para maisilang kayo. So magkaroon lang kayo ng utang na loob. Siguro ako nung bata, naging pilyo din ako, naging mas suway din ako sa nanay ko. Pero noon pa yon, nung nakilala ko na nanay ko, hindi ko naman ginawa. Pinagsisihan ko rin naman yun. Pagka nagsisi naman tayo hanggat buhay, may kapatawaran. Sabi ng Panginoon, sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Diba? Sabi ng Panginoon, sa araw ng pamamahinga, dapat magsaing ka na para sa kinabukasan, para wag ka nang magsaing dun sa araw ng pamamahinga. Siguro, kung pag sinabing magpakabanal tayo, sabihin yung buong araw na yun, puro panalangin lang, no? Pahinga, panalangin, ganun siguro ang gagawin. Magpakabanal. So, isang linggo lang. Sa panahon natin ngayon, kahit kailan tayo manalangin, kung ano-ano lang, di ba? Pagka may pagkakataon, may sama ng loob, manalangin, Lord, gabayan mo ko, Lord, patawarin mo ko, Lord, no? Kasi yan ang pinag-uutos ng Panginoon sa atin, eh. Hindi katulad ito, mga tao siguro noon, hindi pa natin alam kung ano yung mga iniisip nila. Kung sila ba din, kung bawat minuto o bawat may kasamaan sila ng loob, na nalangin ba sila. Kaya siguro ipinagbili ng Panginoon na bigyan ng isang araw ng panalangin, no? Ang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahin nila. So gagawa, sino bang gumagawa? Hindi nga pinagagawa, diba? Ayan, ginagawa. Tapos yung ginawa na, inilalagay, dinidisplay pa. Bawal, kahit mo sabihin na wag sambahin, hindi sinasamba. Bilang alala, wag nga gagawa, Ginawa na, tinatangkilik pa yung ginawa. Kayo nang balang husga kung paano nyo unawain yung Diyos-Diyosan na yun. Kung tama ba sa paningin nyo na hindi nyo nga sinasamba, inilalagay bilang alaala ng mga panahon noon, sila Apostol Pablo o sino man dyan. Kayo nang balang mag-isip. Malaki na kayo, may kanya-kanya tayong pag-iisip. Basta ang sinabi, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahen. Yung iba, ginawa dahil sa kanilang katalinuhan, tinatangkilik naman, binili, idinidisplay. Bahala na kayong munawa nun kung paano nyo unawaan yung kapatid. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, sabi ng Panginoon. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, paano ba mag-aalay ng handog? Sabihin, magluluto, ilalagay sa altar, Panginoon, para sa'yo, kaya tayo, ganun ba? Paano ba kayo mag-aalay? Tapos sabi ng Panginoon, ialay nyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Paano yung katanggap-tanggap sa akin? Paano ba mag-aalay ng handog? Diba handog na sinusunog? Diba dapat malinis, walang kapintasan, walang pilay, hindi bulag, bata pa, walang sakit, walang kapintasan kung mag-aalay ka kasi Panginoon siya. Dapat nga nung sa Exodus pa, dapat kung magsamba tayo, maligo, malinis, maganda ang damit kasi nananalangin tayo sa Diyos. Nakahubad tayo, nakapaa tayo, nanalangin tayo. So ibig sabihin, nanalangin nga tayo pero parang wala tayong galang. Bahala na kayo mag-isip, patid, kung paano ba kayo ng paraang manalangin. So dapat kailangang malinis din tayo sa harapan nating Diyos. Pero marami namang dyan na hindi naman nakaka-perfect.
Bahala na kayo kung paano kayo paraan ng pananalangin. Pero yun na nga ang sabi ng Diyos na mag-aalay kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialin nyo ito sa parang katanggap-tanggap sa akin. Diba? Kainin nyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, susunugin ninyo ito. Minsan kasi no, pagka may natira pa, sayang daw eh. Pinapakain pa sa aso, dapat pala sinusunog pala yun. No? Hindi natin alam. Sana kung maunawaan at mabasa nyo ito, susunugin pala yung kapatid. Huwag nang paabutin 3 araw, kailang ubusin. Siguro alam mo pag 3 araw na kasi, panis na kasi yun. Huwag nyo nang paabutin 3 araw. Kung magluluto kayo, saktuhin nyo na ng 2 araw lang. May kinain yung gabi, kinabukasan, hanggang kinabukasan, huwag nyo nang itira pa. Kasi nasusuklam ang Panginoon. Kapag sa 3 araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin dahil ito'y karumal-dumal na. Tingnan mo, karumal-dumal. Kasi panis na kapatid eh. Kakainin pa, no? Papakain pa sa aso. Gawa din ng Diyos ang aso, ipapakain mo pa sa kanya. Panis na nga eh, dahil ayaw mong kainin. Sabi mo sayang eh. Kung nag-alaga ka lang din naman ng aso, bakit panis pa ipapakain mo? Tapos, susunugin nga pala yun eh. Hindi nga lang basta tapon, susunugin eh, dahil karumal-dumal sa Panginoon, di ba? Number 8, at ang sinumang kumain nito ay mananagot dahil binaliwala niya ang banal na bagay para sa akin, o di ba? Binaliwala ng kasi naghahandog ka, may natira pa. Tapos kinain pa ng panis na 3 araw, di binaliwala mo ang Panginoon, naghandog ka pa, may natira, di ba? Kaya ang taong iyon ay huwag ninyong ituring na kababayan. Tama, palalayasin ka. Hindi ka ituturing na kababayan. Hindi ko alam sa mga ibang Kristiyano kung nagagawa ba ito. Ako nga rin, hindi ko nagagawa rin ganito eh. Pero kadalasan kasi natin, pag may natira pa, papakain sa mga alaga natin. Kadalasan na nga pasintabi doon sa mga kung nakakagawa nito huwag nyo nang gawin. Sa number 9, kung mag-aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin. At huwag na ninyong balikan para pulutin ang mga natira. So, yun pala yung kapatid. Huwag nyo nang, huwag nyo nang, ang tawag nito, kung manatira, huwag nyo nang ubusin. Terhan mo naman. Diba? Sabi ng nakasulat eh. Sabi ng nakasulat dito sa ng Panginoon, salita ng Panginoon, salita talaga ito na po, siya nagsabi nito. So, magtira kayo. Huwag nyong ubusin. Ganoon din sa inyong ubasan. Huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Di ba? Sa ubasan pilabas, sino ba yung kauna-unahang nagtanim ng ubasan? Si Noe, di ba? Nalasing siya. Noah o Noe. Sa Tagalog kasi Noe. Sa English yata Noah. Diba? Siya ang kauna-unahang nagtanim ng ubasan, nalasing siya, nakita ang kahubaran ng anak niyang si Ham. Pinrosahan naman ng sinumpa naman ni Moises si Kanaan. Kaya naging lugar ng Kanaan, masama. Diba? Ganoon din sa inyong ubasan, huwag ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan nyo iyon para sa may hirap at mga dayuhan. So, hindi pala pwedeng pulutin yun. Kung alam nyo na ngayon, sana magtira naman kayo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw. Ito, pasintabi Kayo magalit Pinag-uutos ng Panginoon. Kung may isa man sa atin na ganito, dapat magbago na kayo. May mga kapatawaran pa naman. Huwag nyo nang sanayin. Huwag niyang pairalin ang laman ng ating katawan na hindi may mga sakit kasi taong ganyan eh. Kleptomaniac yata na hindi mapigilan pag may nakita kukunin agad. Sana maunawaan nyo ito, mababasa nyo ito. Ito ay para rin sa ikabubuti. Umagsisinungaling, mandadaya ng inyong kapwa. Ayun mga kapatid, huwag daw mandadaya. Maging patas, diba? Ang sabi kasi ng Panginoon, mangingibabaw ang katwiran. Ibig sabihin, nadaya mo ako ayusin mo, diba? Kailangan mangatwiran ka, mangingibabaw ang katwiran. Yun ang gusto ng Diyos. Kasi pagka dinadaya ka na nga, pinabayaan mo pa, para na ring pinayagan mo siyang gumawa pa ng masama uli. So, kaya nga, mangingibabaw ang katwiran na, nadaya mo ako, wag mo nang ulitin yan Pagbibigyan kita ngayon, pero
sa susunod, wag mo nang ulitin o baka uulitin mo pa sa iba. No? Yun ang utos ng Panginoon. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan, dahil kapag iyon ay ginawa ninyo iyon, nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Diba? Nilalapastangan nyo pag nagsisinungaling kayo na ginamit ang pangalan, sasabihin pa na saksi ko ang Diyos, no? Ginamit pa ang Diyos para lang paniwalaan, ginamit pang saksi. Huwag nyong gawin yan, mga kapatid. Ang Diyos ay banal, ginagamit lang ang Diyos para sa panalangin. Pero kung gagawin mong saksi ang Diyos, alam natin ng Diyos na alam ang iyong ginagawa, pero kung gamitin ang kanyang pangalan, may kaparusahan. Mahirap ang Panginoon pag magparusa. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Nako kapatid, alam na, kung tingin mo nang nalamang ka, uy, malaki sa kanya, maliit sa akin, ay pangibabaw yung katwiran, uy, malaki sa'yo, parehas tayo, pantay tayo. Diba? Ibig sabihin, alam mo kapatid, di ba minsan sa ating batas tinatawag dito na without prejudice. So walang kinikilingan, pantay-pantay. O walang lamangan, pantay-pantay tayo, di ba? Parang ganun. Pinag-uutos ng Panginoon yan. Huwag lalamangan, huwag pagnanakawan ang inyong kapwa. Pantay. Kung meron kang pinili na katrabaho mo na lagi mo siyang nililibre, huwag mo na ilibre. O kaya kung manilibre ka, secret mo na lang. Pre, siguro nagpapakita ka ng motibo para mainggit yung kabila, para magalit nagki-create ka pa ng away, dahil gusto ko tong tao na to, gusto kong laging bigyan ng regalo, nagpapainggit ka pa. So yun yung dahilan na mag-aaway. Sabihin naman isa, yabang nito, porket lang gusto ka ng boss no? So wag ganon. Kung ikaw, kunyari, ikaw ay boss, supervisor ka or manager, at meron kang kinikilingan na gusto mong kasama palagi, lagi mong nililibre ng wag mo naman siguro ipakita, kasi siguro sabihin ng kasama niya, yabang na yung ni sir, kasi palibasa, di ba? Partner na sir, lagi niyang kasama, kaya tuloy tamad na, yung mga ganun, no? Ayaw nang magtrabaho, mayabang na, kung mag-utos akala mo, di ba? Ganun, di ba? Dapat na lang equal kung ganun. At saka kung makikita man natin na parang love tayo ng boss natin, huwag natin sabihin natin sarili na nakakalamang natin sa kapwa. Isipin pa rin na empleyado ka pa rin. Isipin pa natin na empleyado tayo, or kung mataas man ang posisyon mo, mataas ang pinag-aralan, isipin mo pa rin na tao pa rin siya, na kailangan mo siyang itrato ng tama. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho nyo. Pinagtatrabaho nyo, pag sinabing ito yung sahod, yung araw ng sahod, ganun, 15, dapat ibigay nyo 15. O kaya kung na-delay, meron kayong hinihintay para pandagdag sa sahod, di sabihin nyo sa mga tao na yung sahod nyo ma-delay lang kasi meron pang hinihintay para sa pangdagdag pang sahod. Siguro ganun. Baka naman siguro kung ito yung sahod na lang delay, pinag-uutos yun na huwag ipagpapaliban. Kailangan ibigay agad sa nararapat, no? Tapos huwag kayong, marami dito kapatid, biktima ako dito, sa kasama ko ring Kristiyano, huwag kayong magsasalita ng masama. Ito sa bingi sinasabi, pero basta huwag kang magsasalita ng masama. Ibig sabihin, iniipasayas dito bingi, di ba? Pwede rin sabihin, huwag kang magsasalita ng masama sa kapwa. Meron din, pero dito sa kwento na ito, sa bingi dito ang sinasabi. At huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag. Bingi na nga, porket bingi. Bingi, di ba? Nako, yan ang mga pinili ng Diyos, tapos ginaganan-ganyan mo pa. Di ba? Tapos huwag ninyong lalagyan ng katitisuran. Alam mo naman ang bulag kaharang-harang pa, kunyari nagjo-joke ka, nagpa-prank ka pa, para lang sumikat ka, para lang matawa yung ginagawa, nagbibideo ka, no? Ikaw nang bahala, ikaw managot kay Lord, iatang ngayon sa mga ginagawa mo ng mga yan Tapos ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon.
Paano ba tayo matakot? Kasi ang sabi ng Diyos, ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko akong Panginoon. Siyempre, ibig sabihin, kung ipapakita may takot ako, nabasa ko na pala ito, sabi ng Panginoon, huwag pala akong magsasalita ng masama sa bingi. Dito, in-emphasize niya bingi, pero dapat, i-general mo na, huwag kang magsasalita ng masama sa kapwa na. No? Kasi malay mo, baka pinagsalitaan mo ng masama ang kapwa mo, nag-create ka ng gulo sa sarili mo. Kung ang kapwa mo naman ay hindi rin mananampalataya, mag-aaway kayong dalawa. Ano bang sinasabi dito? Wala nang pag-ibig. May mga galit na sa puso. Diba? Tapos, 15, kinakailang matuwid at walang ito na, kailangang matuwid at walang kinikilingan ng inyong paghatol sa inyong kapwa. Mayaman man o dukha. Paano ba kayo humatol, kapatid? Porket discrimination, no? Porket mahirap, gusgusin, kung tingnan, itinuturing na siyang drug addict, itinuturing na siyang magnanakaw, itinuturing siyang baliw dahil sa kanyang kasuotan, no? So, dyan tayo madalas nagkakamali sa discrimination. Porket mataas na yung ating nalipad, nakapag-aral na tayo ng maganda dahil sa ating magulang, kung tumingin tayo ng kapwa, parang tingin nakakalamang na tayo. Diyan tayo, kapatid, diyan tayo ibababa ng Panginoon. So, dapat ninyong, kung tumingin man kayo sa kapwa, kung makahatol man kayo, kumbaga magbintang man kayo dahil sa kanyang kasuotan, siguraduhin na tama yung inyong ginagawa. Diba? Huwag kayong basta-basta hatol, walang kinikilingan. Ito naman sinabi dito, kung kinakailang matuwid at walang kinikilingan yung paghatol sa iyong kapwa. Ibig sabihin, kaya nga may paghatol dahil nagkasala. So, ibig sabihin, porket kamag-anak mo, kamag-anak ko to, kailangan kakampihin ko ito. Sa experience, kapatid, nangyari sa akin to kasi meron ng tao na nagkasala, mas kinikilingan pa ni kapitan yung taong nagkasala dahil kamag-anak niya. Parang ipinapalabas pa na kasalanan ng si ganito. So, hindi tama. Sa atin kasi, ang sinabi kasi dyan sa atin, no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Sa batas natin ng kapatid. Ibig sabihin, yung judge pagka nahusgahan na dahil kagalit ng yung akusado, di ba, may kagalit, tapos yung judge kamag-anak, dadagdagan ng kaso, yun ang bill of attainder. So, ibig sabihin, walang kinikilan. Kung nagkasala, naayon sa kanyang pagkakasala, hindi pa yung dagdagan kung ano pang dinadagdag. Di ba? Kailangan matuwid at walang kinikilingan ng inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Ito nako dito mga babae, kadalasan huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Paano bang mga chismis na yan? Kung chismis kabutihan, si ganito, magandang negosyo na, baka pwedeng sana. Ang galing si ganito, graduate na yan, magka-create na ng yan, negosyo, baka pwedeng makishare sa negosyo niya. Siguro pwedeng ganun kung chismis man pag-uusapan. Pero kung chismis na, si ganito, demonyo talaga, naku, masama talaga yan. Huwag ka iwasan nyo na yun, yung mga ganon, no, mga kapatid, no. Iwasan nyo yung ganon kasi nakakasira yan, wala namang patutungan, o siguro may gaman siyang pag-uugali, pero paano pag dumating ang panahon at ikaw ang sinichismisan? Kaya mo bang tanggapin? So, nandun pa rin yung nagkikreate pa yan ng gulo, no? Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong gawin nang ayaw mong gawin sa iyong kapwa. So, di ba? Kung mahilig kang magchismis, pag ikaw naman chismis, galit ka. Mahilig kang magbiro, pero kung ikaw na may binibiro, galit ka. Ano ibig sabihin? Mas mataas ka? Hambog, mapagmataas? Gusto mo ikaw laging magaling? Ayaw mong nalalamangan? Di ba? Parang ganon, di ba? Kung mahilig kang magchismis, pag magchismisan ka, huwag kang magalit. Di ba? Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasira sa inyong kapwa. Ito na yon, yung karugtong ng yung sabing huwag magsasalita. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasira sa inyong kapwa. Ano yon? Kasama yung pamimintang nito, no, ng walang katotohanan, no? O kaya kasalanan. Nangyari ito based on my experience
sa akin sa Saudi, no? Ah, sa isang trabaho, kunyari ito yung may gawa, tapos ngayon meron sample kumi, tapos ngayon waiter. Siyempre ang gawa ng kumi. So ngayon pinasa waiter nag-serve. So ang mangyari, ang pinapalabas ay may kasalanan yung waiter. Sana ano ibig sabihin nun? Di dapat, 'di ba? Sinisira mo na yung kapwa mo. Dapat kung ikaw nagkasala, ikaw ang mananagot, ikaw hingi ng tawad. Mayari kasi parang gusto pang linisin ang sarili, ipapasa doon sa mas mababa sa kanya. Kadalasan nangyari ito sa isang Kristiyano din. Na-experience ko rin ito. Masakit nga lang Kristiyano. Sabi niya, ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong, huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. O, sino mang napupuut sa inyong kapwa, nang sabi ng Panginoon, kung sino mang napupuut sa inyong kapwa ay mamamatay tao. Sabi ng Panginoon Jesus. Ito sabi ng Panginoon dito kay Moises, pinag-uutos. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo'y walang pananagutan. Ibig sabihin, kung hindi mo pinaalalahanan, may pananagutan ka. Alam mo namang nagkasala siya, pinabayaan mo na lang. 'Di ba? Hindi mo siya, parang alam yung cellphone. May reminder, no? Alarm. Tuloy na late, no? Parang may alarm, 'di ba? So alarm, pag hindi nag-click yung alarm, sinong pagbibintangan? Palibhasa tong alarm na to, nag-a-alarm na ko, hindi pa tumutunog, no? Parang kasalanan pa ng alarm, no? So ganun ibig sabihin, 'di ba? Paalalahanan nyo pala kung siya nagkasala para kayo walang panagutan. May kaibigan ka, 'di ba, na nagkasala, huwag nang kapuutan, kundi paalalahanan lang, oy. Masyado nang sobra na yung mga masasakit ng mga binibitawan mo sa akin, ha. Pinaalalahanan lang kita. Itigil mo na yan. Marami ka pang mabibiktima. Ako okay lang, marunong ako magpatawad, pero paano sa ibang tao? Kung ayaw makinig sa akin, choice mo na yun. Bahala ka sa buhay mo. 18. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Ito, kadalasan ito, 'di ba? Sa panahon ngayon, kita mo sa mga traffic, 'di ba? Pagka sinapak, sasapak din. Pag itinulak, itutulak din. So walang bigayan, no? 'Di ba? Walang bigayan. Puro galit na lang kasi hindi din alam na kapatid, kung ano mga dulo, kung ano yung puso sa kanila. Sila ba yung mga Kristiyano, sila ba yung mga Katoliko, ano bang relihiyon na meron sila, diba? Yung puro init ang kanilang nangyari. Pero nangyari sa akin to, kapatid, experience lang. Ako pang sinisid na traffic siya. So may mga ganong taong mainitin. Alam nyo ba na ang taong mainitin ay mangmang? Kaya wag na kayong maging mainitin. Wag na kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Kundi dapat nga, diba, kung may galit ang inyong kapwa, lambing mo na lang, pare, o ano, diba? Pero ako, mayroon pa akong galit sa isang kapwa ko, hindi ko pa siya nilalambing kasi mapagmataas kasi siya. Siguro pagpalagay natin mataas ang kanya naabot. Kaso gusto pang mangyari, luluhod pa ako sa kanya. No, parang gano'n na mangyari. Tapos ako pa ang gagawa ng hakbang. Ako na nga ang nilalait, ako na nga ang sinisigaw, nagarbyado. Gusto ako pang luluhod. Parang unfair naman yung gano'n, no? Dapat siya ang nagkasala, dapat siya yung hingi ng paumanhin, no? Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang isang hayop sa ibang uri ng hayop. Huwag kayong ito na. So, may mga kasi, di ba, tinatawag dito na ano ba tinatawag dito? Yung ginagawa sa China na ni-experiment nila yung ibang cells sa kabilang hayop. Kaya pag sinabing kalabaw at saka baka, anong pangalan nun? Baka cow, ano ba? O kalabaw, di ano ba? Ano ba? Kalabaw, kalaka, kalabaw at saka baka, no? Kung malalayan ang resulta noon, ganun ang mangyari. So huwag niyong paghaluin kasi may iba't ibang ano sila, sperm nangyari. Parang tao, kung ano natin, yung sperm natin, ano natin sa hayop. So, di ba kadalasan may ganun hayop kung ano na pagtripan.
O, masama yun. Yun nga yung hayop, iibahin yung uri nila, masama nga eh. Yung aso sa tuta, yung pusa sa tuta, o kaya puso sa, pusa sa palaka, no? Bawal lang kayo ng Diyos eh. Pagsasamahin eh, bibigyan ng lahi eh. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klaseng binhi sa isang bukid. Ito mahirap. Huwag kayong, kung magtatanim ka, ano ibig sabihin nito? Isang binhi lang, huwag mong sasamahan. Kasi may iba siguro, no, kung kunyari, mag-imbento kayo, Nick. Sa bawat gilid, puro mga munggo. Sa gitna, puro kamatis. Kayo nang bahala, kapatid, kung paano nyo unawain ito. Ito. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klaseng tela. Pinag-uutos pala ito, kapatid, pero kadalasan sa atin, ang gumagawa ng, di ba? Tela sa atin, palagay natin itong sinusuot eh. May mga design, may iba-ibang kulay, no? Hindi natin alam, pinagbabawal pala ito. Maganda naman sa ating paningin, magkaiba yung kulay na, pero pinagbabawal ito. Ang tanong nito, kapatid, kung naniniwala ba tayo sa sulat ni Moises? Sulat ito ni Moises eh. At ipinasasabi ng Panginoon sa taga-Israelita. Taga-Israelita yan sa Israel yon. Kung saan ba tayo nalahi? Israelita ba tayo? Hudyo ba tayo? O ano ba tayo? Griego ba tayo? O ano ba tayo? Hintil? Kung saan ba to nabibilong, kung kaino ba to itinuturing, siguro kasama na lang sa atin to, no? Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang tela. Kung isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan. Lalaki at babae, parusahan. Paano? Sumiping ka nakahanda na nga ikasal sisipingan mo pa. Paano pagsiping na ginawa mo? Inaakit mo babae, pinipilit mo. Kasi alam naman ng babae na nakatakda sa ikasal Malamang dinadaan to sa dahas ito kasi sisipingan mo, ikakasal na nga yan di ba? Ang babae, isip ng babae, kapag may nagmahal sa kanya, siya na yun. Kaso nakalagay ito, wag kung isang lalaki ay sumiping sa isang babae, aliping babae, ibig sabihin may kasamang pamimilit ito. Kung mangyari man ito, dapat parusahan. Kasi kung sabihin ng babae, kaya naman ang pumayag, boss ko yan di ba? Alipin ako, pinilit ako, alam kong malapit yung ikasal, silang dalawa parusahan. So dapat kung tayo mga lalaki, kung boss ka, dapat wag mo nang sipingan ng babae, lalo na pag kahit sabihin nakatakdang o hindi nakatakdang ikasal, basta hindi mo siya kung ano-ano, wag mong sipingan. Kung susipingan mo yan, siguraduhin walang pamimilit o kaya pakasalan mo siya. Hindi naman pwedeng pagkain na titikman lang tapos itapon, di ba? Pero hindi pa natutubos o napapalayang babae. Pero dapat silang parusahan. Pero huwag silang patayin dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. So, huwag papatayin. Anong parusang gagawin? Mga tao noon, anong klaseng parusa? So, depende kung anong klaseng parusa. Itatali sa sako, tatali sa puno, tapos lalagyan ng mga langgam para, depende kung anong parusa ng ginagawa mo, no? Papaluin ng kahoy, anong parusa nila. Kasi huwag papatayin, paparusahan lang, ihulog sa balon. Hindi natin kung anong parusahan nila doon, no? So, number 21, kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng tuldang tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. So, kung nagkasala ang lalaki, di sinipingan yung babae, alipin kailangan maghandog siya. Panahon ngayon, may nagagawa ba naghandog? Wala ng handog-handog sa panahon ngayon, kaya mundo natin yung kasalanan. Walang exemption sa panahon ngayon. Sa paghahandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ng lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, habang lupaing ibibigay, diba, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itananim sa loob ng 3 taon. Huwag palang kakainin yun. Ano yung mga tinanim na yun? Diba? Ituring ninyong marumi yun
Sa ika-4 na taon, ang lahat ng bunga ay ihandog ninyo sa akin bilang papuri sa akin. Kaya huwag ninyo itong kakainin. Ihahandog pa ng Panginoon. Paano ihahandog? Susunugin. Isipin mo yun, no? May bunga. 'Di ba? 3 taon, 'di ba? Ihahandog mo sa ika-4 na taon, ba lahat ng bunga ihahandog. 'Di ba? Ihahandog sa Panginoon. Lahat. Sabihin lahat ng bunga kukunin mo, nagagawa ba sa sayang kasi, no? Lahat ng bunga nun, wala naghahandog, kaya ibebenta na to, pera na to, no? Ngayon walang nakakagawa nito siguro sa panahon natin ngayon. Sa ika-5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng iyon mga pananim. Saka pa, pang 5 taon. So, ibig sabihin, kung mamumunga mo ito, taon-taon. No, kasi isipin mo, sa unang 3 taon, siguro mga taon-taon, no? 1 taon, 2, 3 taon, wag kakainin. Pang 4 na taon, ihahandog. Pang 5 taon, sabihin, siguro sa 1 taon, namunga uli, no? Saka makakain. Taon-taon siguro ito. So, pag namunga, puro handog ka hanggang sa ika-4 na taon. Kasi kung isipin mo, hindi dapat pang 5. Kung every 3 years siya mamumunga, dapat wala na ika-4, wala na ika-5. Kasi every 6 or 9, no? So, sabihin, taon-taon siguro ito magbubunga. Ngayon, at kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sasagana ang bunga ng inyong mga pananim. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karning may dugo pa. Ito, kadalasan ito, no? Minsan, tama yung ginawa ng asawa ko nung dati na manok. Alam yung manok, kulang sa luto, may dugo. Sabi ko sa asawa ko, hayaan mo na. Huwag mo lang kainin yan. Kainin mo lang yung sa akin. Umorder kami sa may kainan, eh. Pala tama yung ginawa niya. Huwag pala pinapakain yung may dugo pa. O dapat ipaluto uli, no? Ako, masyado lang akong kasi. So, dapat pala huwag kakainin ang karning may dugo pa. Huwag nyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Nako, ano ba yung manghuhula? Kadalasan sa atin ito, manghuhula, nakipagsangguni pa, no? Mangkukulam para ano? Ang dahilan, may galit ka sa kapwa, pakukulam mo. Huwag magsusunggunin. Ako, ikaw na nagpapakulam ka, ikaw rin mananagot kung anong karapat dapat para sa'yo, di ba? Sasangguni ka, mga Tapos, kung ito na, para sa mga patay, no? Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ang inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. Bawal magpuputol ng balbas. Huwag pagugupitan ang inyong buhok kung magluluksa. So, ano gagawin pag magluluksa? Basta walang gagawin. Hindi rin sinabi ito kung magluluksa ka, huwag maligo. Ano? Huwag maghugas, huwag maglinis. Anong mating minsan kasi pag nagluluksa ka, minsan wala nang puro iyak na lang, puro tulog na lang, no? Iyak, no? Minsan hindi nakapaglinis, no? So, pero dapat maglinis din. Ang sinasabi lang dito ay huwag pagugupitan pag nagluluksa. Ibig sabihin, pag may patay, nagluluksa ka siguro, di ba? Pero wala namang sinabi dito na huwag nyong ipapanalangin kung may patay. Magluluksa lang. Sinabi ba mananalangin? Magluluksa lang kasi patay, di ba? Hindi rin sinabi na paano ba tayo magluksa, di ba? Puro iyak, di ba? Hindi sinabi na, di ba, nay, bumalik ka pa, no? Ganong drama-drama, no? O kaya may panalangin pa, no? Okay, tapos huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Kung may luksa, huwag din kayong ito. Huwag din kayong magpapatato. Ito yung mga huwag din at huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Paano? Di ba kadalasan yung mga broken hearts, sinusugatan ng kamay, iniiwan mo ako, ito ang dahilan, di ba? Ano ngayon ang buhay niya ngayon? Ito, marami ditong sa atin na nagpapatato. Hindi ko lang alam kung yung mga nagpapatato nung nagbagong buhay sila, pinapatanggal ba nila o nakakabit na sa kanila yon. Pinagbabawal to, wag magpapatato, di ba? Siguro sabihin natin na hindi pa sila nakikilala ang Panginoon, kaya sila nakapagpapatato. Paano? Paano pag nakilala nila? Patatanggal ba nila o hayaan lang nila? Lord, ito na ako, Lord, patatanggal ko ba to, Lord? Sasabihin din ng Lord sa'yo, di ba sinabi ko na huwag kayong magpapatato? Nagpatato ka, anong gagawin? Hayaan na lang ba na ganyan?
Di ba? Ngayon, kung tatanungin natin si Lord, hayaan ba na ganyan? Di, syempre, kung gusto mo magbago, tatanggalin mo. Aminin natin na hindi mo pa nakilala ang Panginoon, pero nagbago ka na, patatanggal mo 'yun. Kung ayaw ipatatanggal, bawal nga eh. Ikaw nang managot sa Panginoon kung paano ka ba patatawaran ng Panginoon. 29, huwag niyong ilagay sa kahiyan ng inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpipilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandaliang aliw. Ang tawag ito? Tawag ito sa sa English nito, yung parang nagbebenta ng laman. Kalimutan ko, may abduction yung tanan, nagbebenta ng laman na vagrancy, yung ganun. Ibebenta para may pangkain. Huwag ninyong ilagay sa kaya ng inyong anak. O yung mga magulang, huwag ninyong gagawin ito para lang kumita. Pipilit nyo para sa panandaliang aliw. Maghanap kayo ng ibang pamamaraan. Sa Pilipinas, mayroon namang maibibigay na trabaho ang ating Pangulo eh. Kukulitin lang yan eh. Kung hindi bibigyan, kahit no age limit naman ang sinabi sa atin sa batas natin eh. The state shall promote a just, a dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty through policies that provide social services, promote full employment, a rising standard of living, and improve quality of life for all. Yan ang pinirmahan ng ating Pangulo. So, ang kulang lang sa atin ay lumapit sa ating Pangulo. Kaya kung sino mo nakaasahan dyan, diba, mayroong PESO, Philippine Employment Services, offer, yung peso na yan. Yan ang peso na yan. Lumapit. Kung basta wag mo lang ipagbili yung anak sa panandaliang aliw. Dahil ito ang maging dahilan ng paglalaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na yon na pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa nyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon ng Diyos. Diba mga kapatid? Hindi natin to sa mga tao dyan na sumasangguni. Kayo kung bahala kung ito ba'y kayo bahala kung maniniwala ba kayo sa sulat ni Moises na pinasasabi ng Panginoon sa mga salita. O sa tingin nyo ba para lang sa Israelita lang to o para sa atin din to? Kayo lang nakakaalam. Basta pinagbabawal dito na huwag makipag-usap sa mga kaluluwa. Igalang ninyo ang matatanda. Igalang ninyo ako na inyong Diyos, ako ang Panginoon. Paano ba tayo gumalang sa Panginoon, mga kapatid? Pagka gumalang din sa nanay, papa, mama, pahinging pagkain, pahinging baon, di ba? Ngayon, paano ba tayo gumalang sa Panginoon? Paano ba tayo manalangin? Lord, pagpalain ba Lord? Sigaw-sigaw pa, no? Diba dapat pag gumalang tayo, Panginoon, Lord, pagpalain nyo po ako, Lord, diba? Yung mga hinihili natin. Dapat mahinahon, diba? Pag humingi tayo ng paggalang, diba? Hindi yung kung anong mga panalangin natin na parang inuutusan pa natin ng Panginoon, no? Oy, kayo nang bahala mag-isip na. Pero yan lang ang yun lang ang ayon lang sa aking isip kung paano tayo sa pamamaraan ng panalangin sabi lang isang Kristiyano. Ngayon sa 33, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Kadalasan ito nangyayari sa Saudi. Inaapi nila mga dayuhang naninirahan o nagtatrabaho. Pagpalain na kayo mga Saudi na nangaabuso sa mga OFW. Bahala na ang Lord sa inyo kung paano kayo patatawarin. Ituring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan at ibigin sila gaya ng inyong sarili. Dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Egypto. Ako ang Panginoon ng Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang. Yung mga nagtitinda dyan, huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang. Gawin yung tama, huwag kayong manglamang. Pagsukat at pagtatakal. Gamitin ninyo ang tamang timbangan o sukatan o takalan.
Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko, ako ang Panginoon. Praise God mga kapatid. Nawa po sa pagkakataong ito po ay maunawaan nyo o bigyan kayo ng kaunawaan sa pamagitan ng banal na espiritu na tumataan sa inyo. Nawa po ay maunawaan nyo at may sa buhay nyo ang banal na salita ng Diyos. Ito kasi ang pinapasabi ng Diyos para sa atin. Ito ay ang panalangin sa manapangyarihan sa Panginoon Jesus at pagisan ng banal na Espiritu Santo. Amen.